morning mga lalabs! Welcome back to our channel. And for today's video ay nasa biyahe kami. Pupunta kami ng Merida kasi nga bibili kami ng baka. So kung makakabili kami ng baka ay tatawagin namin sa pangalang Julia. So ito, nasa biyahe kami. Tapos dumating na kami sa aming first stop. So dito may nakita kaming baka. Tiningnan namin. Kaso hindi siya tugma sa hinahanap namin. Kasi nga, yung gusto naming bilhin ay yung babaeng baka para magsasanay siya, manganganak siya, tapos dadami siya. So, pasasanayin namin. So, ayan, dahil hindi pwede, kasi lalaki yung baka na ino-offer nila, ay bumalik kami dun sa aming sasakyan na nasa kalsada at syempre, maghahanap tayo ng iba. So, ang kasama pala namin dito ay yung kuya ko, tapos yung kaibigan namin na siya ay naghahanap ng mabibili. At syempre yung tatay niya, kasi yung tatay niya ang taga rito. So mas alam ng tatay niya ang lugar dito. So ayan, balik biyahe na naman kami ulit. Tapos yung isang gabi nga pala, tumawag tong kaibigan namin kasi nga meron daw ibibenta na baka sa halagang 20k. So kaya to talaga yung pinuntahan namin dito. Kaso nga lang, sa kasawiang palad ay hindi na ibibenta ng may-ari kasi nga hindi alam ng may-ari na buntis pala yung baka. Kasi nga, nabili din pala nila yun. Tapos, pagbili nila, hindi nila alam na buntis. Tapos, dahil nga nagkagipitan sa pera, gusto din nilang ibenta. Tapos, hindi nila alam, buntis pala. Yung sa araw na ito, pagpunta namin dito, ito na talaga yung araw na bibilhin namin. Kaso, kinagabihan, nanganak yung baka. Kaya nga, hindi na natuloy na mabili namin, hindi na nila itutuloy na ibenta nila sa amin. So 'di ba, kung natuloy namin yun, doble swerte talaga kasi nga jackpot, kasi pagbili namin tapos buntis pala pagdating ng bahay mga anak, 'di ba? So itong lugar na pinuntahan namin ay first time namin talagang pumunta dito. Ito yung tinatawag nila na Kanbantog. Di ko alam kung familiar to sa mga taga Ormoc or sa mga kalapit na lugar sa Ormoc. So siguro may mga nakapunta na dito. Ang lugar na to ay medyo mataas talaga. Yung motor, akala nga namin hindi na siya makaabanti kasi nga yung motor namin ay medyo matanda na talaga. 12 years na tong motor namin. Tapos medyo mahina na siya. So ayan, paakyat na talaga kami kasi nga maghahanap kami ng iba. Tapos may nag-offer dito sa amin na meron daw siyang baka na babae. Tapos ibibenta niya. Tapos ang sabi naman niya ay nasa taas lang daw, sa taas ng Kanbantog, kasi doon inilagay yung mga hayop nila, yung mga baka, kalabaw, kasi nga maraming mga damo doon sa lugar na yun. So ayan, habang nagbibiyahe kami, akala talaga namin na pagdating namin doon sa dulo ay yun na, pero na-surprise talaga kami mga lalabs. So nasa kalagitnaan pa lang kami mga lalabs ng biyahe namin papunta sa tinatawag nila na Kanbantog. So itong lugar na to ay hindi pa talaga to Kanbantog. Yung Kanbantog ay nasa tuktok talaga ng bundok. Siguro yung mga tao dito mga lalabs ay pag pumupunta sa bayan or nagma-market, kailangan nilang bumili ng maramihan. Yung pang-konsumo na nila for 1 week. Kasi nga ang layo-layo dito mga lalabs. Tapos makikita namin wala nang masyadong kabahayan dito. So hanggang sa dito na nga mga lalabs, nakarating na kami. So di na pwedeng dalhin yung motor kasi nga yung daanan ay medyo matirik na talaga. At tapos tao lang dapat yung makakadaan. So ito na siya mga lalabs. Yung mga motor namin ay iniwan namin dun sa kanto. Dun sa may mga habal-habal. Tapos kami ay naglakad na. Ito yung first paglalakad namin. So medyo excited pa kami nito mga lalabs. Kasi nga, ang akala namin talaga ay medyo malapit lang. Hanggang sa naglakad lang kami ng naglakad. Tapos yung may-ari ng baka ay hindi nagsabi kung gaano pa kalayo yung babaybayin namin. Tapos ilang bundok pa yung aakyatin namin bago makarating dun sa sinasabi niyang nakalagay yung kanyang baka na ibebenta. Sa umpisa ay parang na-enjoy lang namin ang maglakad kasi nga para ka lang nagha-hike ka sa bundok, tapos panibagong tanawin kasi nga first time naming makarating dito. So nakita talaga namin ang malaking
lugar mga lalabs. Bundok siya na merong patag, na meron namang hindi patag. Tapos marami talagang mga hayop dito mga lalabs. Tapos habang naglalakad kami, napansin namin na wala na talagang mga bahay dito. So ibig sabihin dito ay masyado na talaga tong malayo. Kasi nga, ang mga kabahayan ay dun lang sa baba mga lalabs. Tapos patuloy kaming naglakad hanggang sa pahina na kami ng pahina. Kasi nga, medyo naiiwan na kami ng mga kasamahan namin. Yung mga nasa unahan ay yun yung may-ari ng baka na bibilhin namin. Ang bilis niya talagang maglakad mga lalabs. Nasa probensya man kami, nasa ano man kami, ganitong lugar, pero first time namin makaakyat ng ganito kalayo talaga mga lalabs. Mga ilang kilometro talaga to ang nilakad namin. Tapos naawa na ako dun sa tatay ng kaibigan namin na kasama naming maghanap ng mabibili na baka. Kay syempre mga lalabs, matanda na siya. Tapos nagrereklamo na siya kasi nga hinihingal na siya. Hanggang sa nakarating nga kami dito banda, na meron kami nakitang peanut plantation. So ito yung nadaanan namin hanggang sa pahina na talaga ng pahina ng mga lalabs, lalo na si Dada kasi nga yung tuhod niya ay injury na. So hindi na siya pwede maglakad ng pangmatagalan kasi nga dati sa mga hindi nakakaalam ay nadisgrasya sa motor. So mga lalabs, nililibang ko na lang talaga si Dada kasi sabi niya hindi na daw siya sasama. So kami na lang yung pupunta kung saan man yung baka, pero hindi naman yun pwede kasi siya lang mag-isa maiwan talaga mga lalabs. Hindi pwedeng maiwan siya dito hanggang sa nag-aabot hininga na talaga yung paghinga kasi nga sa sobrang pagod, tapos wala pa kaming baong tubig. So hanggang nakarating na nga kami dito mga lalabs, tapos sabi ng may-ari, ito na daw yung lugar kung saan nakalagay yung baka kasi yung baka nila ay nandun sa baba. So nagpahinga kami saglit, tapos nakapagpasalamat na din kami kasi akala talaga namin hindi na kami makakaabot dito sa sobra ba namang layo. Tapos yung tatay ng kaibigan namin ang sabi, kung sinabi niyo mo lang na ganito kalayo ay hindi talaga kami pupunta dito. Kasi ang sabi mo lang ay dyan lang, malapit lang. Bakit hanggang sa umabot na tayo ng mga ilang oras ng paglalakad. So ayan na nga mga lalabs, tingnan na namin yung baka. So dalawang baka yan, yung isa ay medyo malaki na siya. Yan yung tatay ng baka na bibilhin namin. So ito na siya mga lalabs. So ito na yung baka na bibilhin namin na tatawagin namin si Julia. Nabili namin to sa halagang 21,000 mga lalabs. Di ko alam kung sulit yung pagbili namin kasi sabi nila mahal daw. Pero nga, nag-aalala ako kasi nga yung kapatid ko excited siya na magkakaroon na ng baka. Tapos napagod na siya sa biyahe, tapos uuwi kaming walang dala. Kaya go, binili na lang talaga namin to mga lalabs para sulit din yung pag-alis namin kanina. Siyempre nakakaawa din, napagod kaya sila sa paglalakad, napagod kami, napagod din sila, tapos wala kaming madadala pag uwi. So ito na pala siya mga lalabs, ang aming Julia, o diba? Sa wakas nakabili din kami kahit struggle yung paghahanap namin, at least nakabili kami. So ayun mga lalabs, pabalik na naman kami. Ito na naman yung part na medyo nakakapagod talaga kasi nga wala na kami halos energy, naubos na kanina sa pagpunta pa lang namin dito. Tapos ang layo-layo pa ng lalakarin namin mga lalabs para makarating doon kung saan nakalagay yung mga motor namin mga lalabs. Yung baka nga pala na pinili namin ay nauna na, ang nagdala ay yung may-ari. Tapos kami ay sumunod na lang kasi nauna na sila kasi kukuha pa sila ng barangay permit doon sa kanilang barangay hall. So ayan mga lalabs, hanggang sa di katagalan nga naghihingal kami, nakarating na nga kung saan kami nakalagay yung motor at nag-start na naman kaming magbiyahe pa uwi. Ayan mga lalabs, medyo mabilis na talaga ang takbo namin kasi nga si Dada gusto niya ay makauwi na kaagad ng bahay kasi kanina pag punta namin dito super excited siya. Tapos ngayon naman parang nagsisisi na siya kung bakit sumama pa siya kasi nga hindi naman namin expected nga ganito pala kalayo. So habang nagbibiyahe siya sa motor, nagda-drive, ay dun niya lang naramdaman yung pagod, yung sakit ng paa,
yung uhaw. Tapos wala pa talaga kaming kain mga lalabs. Umalis kami ng bahay ay alas 7 ng umaga. Tapos hindi kami kumain ng umagahan. So nagkape lang. Tapos biskwit. At pagtapos ay umalis na kami kaagad kasi hindi namin expect nga ganito pala kalayo. Siguro kung nabili namin yung baka na sana'y bibilhin namin, yung pinuntahan talaga namin ay hindi kami makakaranas ng ganun na makakapunta kami sa ilang kabundukan na nilakad namin. Pero at least mga lalabs, diba, experience once in a lifetime, hindi makakalimutan na nakapunta kami sa ganung lugar sa Kanbantog. Tapos naglakad kami ng ganung kalayo na parang nagha-hike din. Tapos ito na nga mga lalabs yung makikita sa daan. Yung kasama ko medyo inaantok na talaga siya. Tapos nagugutom na, medyo sumasakit na talaga yung tiyan niya. So ang ginawa ko ay salita na lang ako ng salita para hindi siya maboard, hindi siya makatulog. Kasi baka makatulog siya sa daan mga lalabs. Tapos nag-uusap kami kung sulit ba yung pagpunta namin dito. Kasi nga sabi nila parang mahal yung baka na nabili namin kasi hindi pa naman siya medyo kalakihan. Pero ang akin lang naman mga lalabs ay gusto kong umuwi ng bahay na meron kaming dala, na nakabili kami. Kaysa umuwi kami ng bahay na pagod lahat, tapos yung mga kaibigan namin, yung kuya ko pagod, hindi lang naman kami yung napagod. Tapos wala pa kaming nabili, o diba? So sayang naman yung effort namin. Sayang naman yung effort nila. Kaya nga, napilitan kaming bumili na lang. Pero at least mga lalabs, kahit ganun yun, happy pa din ako kasi nga nakabili na kami. Tapos mga lalabs, baka nagtaka kayo, bakit tinatawag naming Julia yung nabili naming baka? Kasi nga mga lalabs, dati yung buhay pa yung tatay ko, lagi niyang inaabangan yung mga palabas ni Julia Montes. Kasi nga paborito niya na actress si Julia Montes. Kahit matanda na yung tatay ko, yung paborito niya talaga ay batang bata. So palagi niyang inaabangan. Paborito niyang artista ay si Julia Montes. Kaya tong baka na to ay binili namin at ipapangalan namin sa paborito niyang artista na si Julia. Kaya ang tawag ng baka na to, ang pangalan ng baka na to ay Julia. So yan mga lalab, siguro naintindihan nyo na. Siguro kasi may magtataka, bakit ang baka tinatawag nilang Julia? So yan yung rason mga lalabs. Kasi nga, itong pagbili namin ng baka ay, tatay ko dati, pangarap niya talagang makabili ng baka. Dati meron kaming kalabaw pero hindi talaga sa amin. Bali, si tatay lang yung nag-aruga. Tapos, nang nanganak na, ay binigyan siya ng isa. Tapos, nanganak ulit yung kalabaw bago niya isinauli doon sa may-ari. Tapos, pangarap niya dati na makabili kami ng sariling baka kasi gusto niya talaga na merong mga alagang hayop. So, ayan, binili namin ito para sa kanya. Tapos ang mag-aalaga nito mga lalabs ay hindi talaga kami. Ang mag-aalaga nito ay yung kuya ko. Tapos doon na sa kanya siya nang mag-alaga, magpalaki hanggang sa mga anak to at dumami. So ayan mga lalabs, nasa biyahe na kami. Medyo malayo pa talaga to sa bahay. At gusto ko na nga palang magpasalamat sa inyo sa suporta sa aming munting channel at sa mga baguhan pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga upcoming videos. Hanggang dito na lang mga lalabs. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you!